Gusto ko lang sasagutin yung comment ni Lola Co_Apo 1925. Kasi ito yung kanyang comment regarding dun sa isang content ko na pinost ko nga yung mga sunod-sunod na hold-upan sa Davao City. Dahil according sa mga supporters ng mga Duterte at yung mga taga Davao na kagaya ko, safe ang Davao. Guys, please don't get me wrong ha. Ano ba tong aking ilaw? Please don't get me wrong ha, dahil maraming nagtatanong, taga Davao ka, bakit mo sinisiraan ang Davao? Exactly, that's the logic. Hindi ko sinisiraan ang Davao, pero gusto kong malagay sa maayos ang Davao. Dahil ang mga taong nandun doon at ah, na natakpan na ang kanilang mata sa katotohanan kung ano talaga ang sitwasyong totoo ng Davao ay hindi na pinupuna ang mga Duterte. Nandun na sa kanila ang maling mindset na sasabihin na safe ang Davao, pero ang realidad, bakit may ganoong mga instances kagaya nung isang araw, 'di ba? Kagaya nung isang araw, merong hold up doon sa isang phone shop, 'di ba? Na ang sagot naman ng mga taga Davao, hindi naman 'yan taga Davao, taga Albuera, Leyte 'yan. Pero nung nakaraang taon, sunod-sunod, September, October, November, December, sunod-sunod po ang hold-upan sa mga pawn shop. Sa Maa, sa Tibongko, that's in Davao City. Pero magtataka tayo, kiniklaim nyo that it's the safest place in the world. 'Di ba? So kung safest place in the world yan, bakit may nahuling katiwalian si General Torre doon sa dalawang logbook ng police logbook? Bakit kailangang itago? 'Di ba? This is the reason why na ako'y taga Davao at ako'y umaayaw sa present na sitwasyon na nangyayari sa Davao City dahil gusto ko itong makorek dahil mahal ko ang Davao City. So, sa mga nagbabash sa akin diyan na hindi ka taga Davao dahil hindi mo ginugusto si Duterte. Exactly. 'Di ba? Hindi ko ginugusto ang mga Duterte dahil for how many years? 35 years na silang humahawak sa Davao. But Davao as it is pa rin. 'Di ba? Kiniklaim ninyo, 'di ba, na ano, na hindi ka umuuwi ako ng Davao City. Palagi. Frequently, ika nga. Pero gusto kong maisaayos ang Davao City. Dahil umpisa noon, ano ba, ang remarkable achievements ng mga Duterte. Peace and order? How come may ganitong sitwasyon? Poverty alleviation? I-check nyo. Top 16 sa metros ang Davao na may maraming top 6 na mataas ang incidence ng poverty. Ano yan? Paano naging remarkable ang Davao? Sabihin ninyo the cleanest city? Paano naging cleanest yun? Ha? Ni hindi nga nakaayos ng road widening. 'Di ba? Nakita nyo ba yun? I-claim nyo pa na may cable na isang stretch lang. Sasabihin nyo ng talo ang Singapore. Isang stretch lang. Diyan banda sa San Pedro. Tignan mo nga banda dun sa unahan na. Di ba? Sus Marisip Santissima. Pwede. Wala naman, di naman makikita yung Davao at mababash kung hindi din dahil sa inyo na exaggerated na kung magsalita. 'Di ba? Dahil kung talagang safe ang Davao at wala na dapat tayong naririnig na ganito. Dahil kung taga Davao talaga kayo, bago ka pumasok, meron pa nga silang scanning na nilalagay doon, 'di ba? Unahan ng may ulas. Meron doon lahat ng
area ng entrance ng Davao City. Merong tinatawag nila na, ano ba yun, parang scanner na na ano, para ma-check ang in and out ng mga tao. And besides, paglagay na lang natin, hindi nache-check dahil wala namang dalang hinagiban, ano, walang dalang hinagiban yung mga nagho-hold up. Pero, ang mga pulis na rin ang nagsasabi that they are syndicated group, mga sindikato dyan. So, kung talagang maganda ang Davao at safe, walang ganun. Nabubumpikat agad ang sindikato. So, tama ang sinasabi dito ni lola ko, safest sa mga Duterte. Because they are living with their allies. Diba? Naintindihan nyo? Allies, ano yun? Yung mga halang, ang pituka. So, alam nyo na, safe ang Davao sa mga Duterte. That's why they're trying to control their haven. Kasi, pag napalitan na sila, sana sila pupulutin. Naisip niyo yun? Think.